Patuloy na tumitindi ang digmaan sa Middle East at ang sentro ay ang bansang Israel. Ang paglabas ni Antikristo ay nalalapit na nga ba at ito ay darating sa araw ng digmaan dyan sa Middle East? Hello, what's up mga sangkay? This is me once again. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Sa patuloy na paglala ng sitwasyon ng digmaan sa Middle East, laban po sa mga nakapalibot na bansa, ito na nga ba ang hudyat? Napaparating na ang paglitaw ni Antichrist? Nakikita po natin ngayon mga sangkay na lumalala po ang sitwasyon ng sigalot ng mga bansa laban po sa Israel. Kamakailan lamang mga sangkay ay nagsagawa po ang Israel ng isang pag-atake laban po sa bansang Iran. Binasak neto mga sangkay ang air defense ng bansang Iran. Ang Iran mga sangkay ay ang Persia na siyang lumang katawagan at sa bagong panahon mga sangkay napalitan po ito ng katawagang Iran. Sa Biblia mga sangkay, ang Iran ay isa sa nabanggit na sasalakay sa bansang Israel kasama po ang hindi mabilang na mga kasundaluhan. Magaganap ito sa araw po ng Battle of Armageddon. Kung kaya't mga sangkay ngayon, marami po ang naaalarma. May paparating nga bang malaking event sa bansang Israel at ito na nga ba mga sangkay ay ang papalapit na paglitaw ni Antichrist bago po mangyayari ang Battle of Armageddon. Sa kasalukuyan mga sangkay, ang Israel ngayon ay nakikipagdigma laban sa 7 mga kalaban na pinopondohan mga sangkay ng bansang Iran o Persia. Ang mga grupong ito mga sangkay ay wala pong ibang hangarin kundi mabura itong bansang Israel, ang bayan ng Diyos. At kung pagbabasihan po natin ang salita ng ating Panginoon, malinaw na sinasabi po dito, mga sangkay, sa Biblia, na simula noon at magpahanggang ngayon, talagang tinutugis ang bansang Israel. Sa propesiya mula sa Biblia, tutugisin ang Israel hanggang sa araw, mga sangkay, na ililigtas po sila ng Mesaya na ipinapako po nila sa krus. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ang araw ng pagliligtas ng Diyos ay sa araw po ng Battle of Armageddon, kung saan bababa ang ating Panginoong Jesus. Kasama po ang mukbong mula sa langit. At kakalabanin po neto mga sangkay ang napakaraming mga bansa na nakapalibot sa Israel. Sa kasalukuyang panahon mga sangkay, ang Israel patuloy na nakikipagdigma sa iba't ibang mga kalaban. Sa panahon natin ngayon, mabuti na lamang mga sangkay, ang bansang ito ay talagang binigyan ng ating Panginoong Diyos ng katalinuhan para po lumikha ng mga sariling pandigma na siyang magagamit nila sa panahon na sila ay susugurin. Sila po ngayon mga sangkay ay may mga high-tech na kagamitan kagaya na lamang po ng kanilang pangdepensa na pinakakilala sa buong mundo. Ito po ay ang Iron Dome. Na noon pa man mga sangkay, ito po ang gumulantang o gumulat sa buong mundo. Nung malaman nila na ang Israel ay pinoprotektahan ng isang kagamitan nilang pangdigma at walang nakakapasok na missile o ano pa mang mga pandigma na pinapalipad sa bansang ito. Sumunod mga sangkay ay ang paglabas ng David Sling na siyang pangdepensa din po nila sa anumang mga missile na ipapalipad sa kanila. Kaya ng David Sling ang mga mabibilis na missile kagaya po ng hypersonic missile at nasampulan na po mismo mga sangkay ang bansang Iran. Sa pangalawang pagkakataon kasi mga sangkay, ginawa po ng Iran ang kanilang pag-atake laban po sa Israel. Nagpalipad po ng sandamakmak na mga weapons papunta sana sa bayan ng Diyos. Subalit mga sangkay, sablay at ilan lamang po ang tumama mga sangkay at wala gaanong damage ang bansang Israel. Dahil protektado mga sangkay ng kanilang Iron Dome at maging ang David Sling. At ito na naman po mga sangkay ang bagong balita. May bago na naman pong pang-depensang weapon itong Israel na ilalabas. Ito po ay walang iba kundi ang Iron Beam Laser. Isang weapon mga sangkay na kaya rin pong mag-intercept ng mas malalayo o mabibilis na missile. Ito po ang magpapaganda pa mga sangkay sa kanilang pang-depensa. Lalong-lalo na po ang Iron Dome at David Sling dahil susuportahan daw po nito mga sangkay ang anumang mga weapons galing po sa kabilang dako. Ang sigalot o pag-atake mga sangkay sa bansang Israel ay very common na po sa buong mundo sapagkat hindi lamang po ito isang beses nangyari nung nakabalik po ang bansang ito o ang lahing ito na isang lupaing ipinangako ng Diyos. Sinusupil na po sila ng sinusupil ng kanilang mga kalaban kagaya po ng ginagawa ngayon ng Iran at mga funded
groups na nakapalibot po sa Israel. Napakaliit na bansa, mga sangkay, ngunit protektado po ito ng ating Panginoon. Bagamat mga sangkay, ang Israel ay hindi kinilala ang ating Panginoong Hesus na kanilang Mesaya sa kabila po ng napakaraming propesiya sa pagdating ng ating Panginoong Hesus sa kanilang bayan. Mayroon pa rin po silang kaligtasan, mga sangkay. May pagkakataon pa rin po sila at babalikan pa rin po sila ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay magaganap, mga sangkay, sa panahon na susupilin ang Israel ng napakaraming mga bansa na ayon po sa Biblia, sa Battle of Armageddon, lulusob doon ang napakaraming mga sundalo mula sa iba't ibang mga bansa. At sinasabi po dito, mga sangkay, na ang mangunguna dito ay ang Russia at Iran na tinatawag sa Biblia Persia. Ngunit bago mangyari ito, mga sangkay, ayon po sa Biblia, lalabas po muna si Antichrist. Gagawa po muna siya ng mga kababalaghan sa lupain natin. Makikita ng mga hari at mga leader ng buong mundo, mga sangkay, na itong si Antichrist ay talagang may kakayahan pag-isahin ang maraming mga bansa. Kung kaya't, mga sangkay, paniniwalaan siya ng maraming mga matataas na opisyal sa buong mundo. Ang politika, mga sangkay, ay mapapasa kamay niya. Kung kaya't dadating sa punto, mga sangkay, na dadayain niya ang bansang Israel. Makikipagkasundo si Antichrist sa bayan ng Diyos. At dito nga po magsisimula ang tinatawag sa Biblia na 7 years tribulation. Sa araw, mga sangkay, nabibigyan niya ng pansamantalang kapayapaan ang buong mundo at pakikipag-alyansa sa bansang Israel. Ayon po sa Biblia, mga sangkay, itong si Antichrist ay mandaraya po siya. Dadayain niya ang lahat ng tao at ipapakilala ang sarili na siya ay Diyos. Ayon po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Ang suwail na ito, mga sangkay, ay walang iba kundi si Antichrist. Gagawa po siya ng mga kababalaghan sa buong mundo. Papasukin niya po ang politika, mga sangkay. Mahahawakan niya ang lahat ng mga hari at ang lahat ng mga leader ng iba't ibang mga bansa. Pasusunurin niya ito, mga sangkay. Ayon po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilala siya ay Diyos. Gaganap po ito, mga sangkay, sa 3.5 year, kung saan mangyayari ang pagbitaw sa kasunduan ni Antikristo laban po sa bayan ng Diyos. Na ayon po sa Biblia, dito, mga sangkay, lalabas ang tunay na pagkatao ni Antikristo. Itataas niya po ang kanyang sarili, kakalabanin lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Siya po ay magpapakilalang Diyos sa mismong bayan ng ating Panginoon. Papahirapan po ni Antikristo ang Israel hanggang sa darating po sa punto, mga sangkay, na sa araw ng Great Tribulation, darating po ang isang napakalaking digmaan. Lilipunin po ni Antikristo ang lahat ng mga kasundaluhan sa buong mundo. Papalibutan po nila ang bansang Israel at sabay-sabay nalulusubin. Hindi rin po magpapatalo dito ang bansang Israel dahil sa kakayahan nila sa pakikipagdigma. Ngunit, mga sangkay, dadating sa punto na matatalo na po sila ng napakaraming mga kalaban na nakasulat po sa propesiya mula sa Biblia. Ngunit, sinasabi din po sa Bible prophecy na sa araw, mga sangkay, na ang Israel ay walang-wala na po, wala nang kalaban-laban. Dadating po ang araw ng pagliligtas ng ating Panginoon. Bababa ang ating Panginoong Hesus mula sa kalangitan, kasama po ang hukbong sandatahan. Ayon po sa Biblia, mga sangkay, sa Revelation o Pahayag 19, nang bumukas ang langit, narito nakita ko ang isang puting kabayo at ang nakaupo roon ay tinawag na tapat at totoo. Siya ay humahatol at nakikipagdigma ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay katulad ng alab ng apoy. Sa kanyang ulo ay nakasuot ang maraming koronang panghari at nakasulat ang kanyang pangalan na wala sino mang nakakaalam maliban sa kanyang sarili. Siya ay nakasuot ng isang kasuotang itinubog sa dugo. Ang kanyang pangalan ay Salita ng Diyos at ang mga hukbo sa langit ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa mga puting kabayo. Sila ay nakasuot ng kayo
yung lino na maputi at malinis. At isang matalim na tabak ang lumabas mula sa kanyang bibig. Sinugatan niya ang mga bansa sa pamamagitan nito. Siya ay nagpapastol sa kanila sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Niyuyurakan niya ang pisaang ubas ng kabagsikan ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito na po mga sangkay ang time na matatalo ang lahat ng kalaban ng Israel sa araw ng Battle of Armageddon. Ang tanong ngayon mga sangkay, malapit na nga bang lumabas si Antichrist dahil po sa digmaang nagaganap ngayon sa bansang Israel o sa Middle East? Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Mag-comment lamang po. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating YouTube channel.